Yung defense team, mga kababayan ni Sara Duterte, nag-deny tungkol sa petisyon na final sa Supreme Court na gustong ipatigil ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ito, sabi dito, hindi ako familiar sa petisyon na yan. Wala po kaming communication with Attorney Israelito Torion, sabi ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Sara Duterte. BP Sara walang alam sa inahaing petisyon versus Senator Chis Escudero. Ginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang alam sa inihaing petisyon ni Attorney Israelito Torion at 8 iba pa laban sa pagsisilbi ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Michael Poa, walang nabanggit ang Vice Presidente sa akin na may ganyang petisyon, so I would not be able to answer. I would suppose wala siyang involvement, sabi ni Attorney Michael Poa. That is something that was debated upon by the senators, and me, as much as possible, I don't comment on the debate of the senator judges out of respect for them, sabi po ni Attorney Michael Poa. Naniwala kayo na hindi alam ni Sara Duterte yung pag-file ni Attorney Torion? Wala siyang basbas? Maniwala man na niya, Mr. Maravillas, isang tambak silang mga sinungaling. Magpipetisyon, magpa-file ng petition na gano'n si Attorney Torion na hindi alam ni Sara Duterte. Ano yon? Sino bang maniniwala sa ganong kwento? Mga kababayan ng kampo ng mga Duterte. Yan talaga yung strategy nila na iba yung team, mga kababayan, na magdi-defend kay Sara Duterte sa impeachment court. Iba man naman yung team na nasa labas na magpa-file ng petisyon. Di ba? Sa Supreme Court, ito yung grupo ni Attorney Torion. Pero sino bang maniniwala na walang basbas dyan si Sara Duterte? Tell that to the 18 Marines na puro din sinungaling. Ex-Marines pala, mga kababayan, yung mga Maleta Boys. Tell that to the Maleta Boys na instrumento din ninyo para siraan si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos. I-divert yung atensyon sa impeachment trial na hindi umubra, mga kababayan. Ayon, yung handler nila si Marcoleta at saka si Mike Defensor tuluyan ang nakulong. O diba? Nasira yung buhay, mga kababayan, sa katarantaduhan nila. O ngayon, si Marcoleta at saka si Jingo Estrada na nakakulong na, mga kababayan, sabi ni Alan Peter Cayetano, dapat niya payagan na makapag-participate sa impeachment trial. Nagain ng petition po sa Sandigan Bayan. Saan ka nakakita, mga kababayan, na yung nakakulong na gusto pa na maging senator judge ni Alan Peter Cayetano? Nagain po kahapon. Ito yung report ng Abante News online, news update. Nagain si Senador Alan Peter Cayetano ng mosyon na hilingin sa Sandigan Bayan na payagan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jingo Estrada na makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Estrada ay kasalukuyang suspendido sa loob ng 90 araw habang si Marcoleta ay nasa custody pa kaugnay ng hiwalay na kasong plunder na kanyang kinakarap. Isama mo na si Bato, magpetisyon ka din sa ICC. Biyo pa. Mr. Maravillas. Lubos-lubusin mo na, Alan Peter Cayetano. Nakikita namin, sumama ka na sa defense team. Sa legal defense team ni Sara Duterte. Kitang-kita kayong magkapatid na Cayetano. Palatado masyado ang galawan po ninyo.
At itong mga actions ninyo, malinaw na ang intensyon ninyo ay makapag-participate pa yung dalawa para sa acquittal ni Sara Duterte. Boboto sila sigurado sa acquittal. Hindi sila impartial judges. Napakalinaw tulad ni Robin Padilla at ni Amy Marcos. Kayo lahat na mga DDS senators, alam na namin yung boto ninyo at hindi kayo tumitingin sa ebidensya. Drama lang ninyo. Ito mga ginagawa ninyo dyan. Pero you have your judgment. Ayaw ninyong tingnan yung mga ebidensya. Basta kayo, Sara Duterte. Hindi ninyo maluloko sa pag-project ninyo. Hindi ninyo kami maluloko ng mga mamamayang Pilipino. Ever since, kaya nga inagaw ninyo yung pagiging Senate President at nang maditron kayo as Senate President, until today, hindi pa ninyo matanggap. Hindi pa rin kayo makamove on. At yan ang dahilan kung bakit pati yung pag-ahit hindi na ninyo magawa. Tingnan ninyo si Alan Peter Cayetano nang ma-interview. Bibisita daw siya kay Marcoleta. Tapos nag-opening prayer pa siya. Ito, sabi niya. Yan nag-opening prayer. Lord God, Holy Spirit, do not allow us to obstruct justice, yet always give us the strength to obstruct injustice regardless of the cost and the consequences. Magalit na kung sino ang magalit. Gamitin niyo kami bilang instrumento ng hustisya. Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang dasal sa pagsisimula ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siya pala yung nag-opening prayer, mga kababayan. Lahat baliktad yung prayer po ninyo. Baliktad sa inyong ginagawa. Iba man yung prayer ninyo, iba man yung ginagawa ninyo mga aksyon. Ito yung statement niya. Ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta na kasamahan niyo sa minority club. Anong statement? Puntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely, bibisitahin namin ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat ito. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue. Ang ganang gusto niyo bang mangyari? Mag-petition ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So, pagka hindi maka-attend yung dalawa, consider ng acquittal yun. So, walang mananalo doon. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So, pwede kaming sumulat o makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi ka usap formal na pleading sa Sandigan Bayan, stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes. Pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Kaya yung kaso na to, mahigit 3 months. So, hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal eh. Nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang gawin. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The siya. reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-graft. Kasi hindi naman na nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami kasi nang gusto nakulong. Salamat po. Thank you. What particular statements? So yan na nga mga kababayan, naghain na siya ng petition para makapag-participate pa si Jinggoy pati si Marcoleta sa impeachment trial. Ganon ang kanilang intensyon. Kaya nag-react ngayon mga kababayan si Akbayan Representative Percy Sindanya. Paano yon? Change outfit from prison uniform to judge robes? Tinawag ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na malaking kalukuhan ang mosyon ni Senador Alan Peter Cayetano na payagang makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nakapiit na kasamahan
sa minorya na sina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Walang ascendancy na maging judge ang mga mismong lumabag sa batas, punto ni Sindanya. Tinukoy ang kanya-kanyang kasong plunder na kinakaharap ni Estrada at Marcoleta. Correct. Imagine, change uniform, mga kababayan. Mula sa pagiging PDL, yellow, papunta sa pagiging judge, pula yung suot na robes. Only in the Philippines, mga kababayan, ng ganon. Talagang matindi na pagsalaula sa ating hustisya. Saan ka nakakita? Yung uupo na judge, parehong akusado sa korupsyon. Yung nililitis, akusado din sa korupsyon at pagpatay, pagbabantang pagpatay. Tapos, yung uupo na judge, mga kababayan, yung dalawang uupo, parehong akusado sa korupsyon. So, anong klase yan, mga kababayan? Di ba pambababoy na sa ating hustisya? Harap-harapan na pambababoy, mga kababayan, sa ating hustisya. Talagang kaya-iya ang nangyayari dito sa ating bansa. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.